Good afternoon everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. We provide. Kumusta na po kayo dyan? Siyempre kasama na naman po ninyo si Dr. Ray Salinel Jr., ang inyong pong consultant para po sa ating pong health, sa inyong pong kalusugan. For today, ayan, uunitin po natin yung na-lecture po natin last time, no, last week po, na pinag-usapan po natin ano ba yung mga common diseases na pwedeng mauso po ngayon pong tag-ulan. And we have coined actually yung word na WILD, W-I-L-D, which stands for i-share nyo rin po sa mga kaibigan po ninyo para po meron po silang matutunan dahil I'm sure ito pong lecture po natin ay malaki po ang kontribusyon pagdating po sa inyo pong kalusugan. Okay, let's start. Wild. Siguro na malinis po yung ating pong tubig. Alam mo, ideally po talaga yan, yung ating pong nawasa, yung mga ganyan, meron po talagang parang bacterial test na ginagawa dyan. Okay? Marami po silang ginagawa para ma-check kung meron pong bacteria pong tumutubo or nandun po sa water po natin. Otherwise, kasi kung hindi natin ma-make sure na meron pong wala po, ay nako, mag-LBM tayo lahat, magkakaroon tayo ng problemang gastroenteritis. Napakarami pong waterborne diseases. Ngayon, magtataka kayo, bakit waterborne diseases hindi naman po kulang sa tubig? As a matter of fact, maraming tubig. Doon nga pa sa karamihan ng tubig po or baha, dyan po, nagkakaproblema tayo. Pagka yung inyong pong water pipe or yung pong water system po ninyo sa inyong pong community po ay hindi po natin nalilinis o hindi po natin check kung baka may butas na po o may leak, malaki po possibility po na pasukan po yan ng mga mikrobyo, lalo-lalo na po pag nagbaha sa inyong pong lugar. Kaya very common din po yung po mga gastroenteritis po pag ngayong tag-ulan. Ano-ano po yung mga iba't ibang klase pong mga sakit na nag-LBM po talaga na sunod-sunod po, walang patid, walang tigil po, na para pong pinaghugasan po ng bigas. Ano yun po, pag nagsasaing po kayo, di ba? Pag nagsasaing po kayo, di ba, yung pinaghugasan po ng bigas, ganun po, dire-diretso, napakadali pong matuyo ng pasyente, pwede pong bumagsak yung pong kanyang blood pressure at magkaroon siya ng kidney failure, mag-renal shutdown or kidney shutdown po. Pa nakakabit, isa rito sa kanan, isa sa kaliwa, isa sa paa, isa sa ganun po ka nakakatakot po ang cholera po, no? Lalo na po na nakakatakot yung pag sa bata or sa pedya, nangyari po yan kasi po minsan po nagkakaroon tayo ng mortality pag hindi po nahabol ng doktor. Pangalawa po, typhoid fever. Yung typhoid fever po galing po sa Salmonella typhosa. Ito po isang bacteria din po na nung panahon noon, pagka ang pasyente po ay nagkaroon ng mataas na lagnat po na matagal na araw o halos isang linggo po na hindi po dumababa, sasabihin po ng kapitbahay na typhus yan, no? Which actually yun po yung typhoid na tinatawag po natin na kung saan grabe po talaga, suka, tae, mataas na lagnat po, malalakit ang tiyan, manifestations ng pasyente. At yan po ay kinakailangan po talaga ng isa pong matapang na antibiotic din para masugpo po natin. Meron pong shigellosis or dysenteria na tinatawag po na kung saan ang pasyente po ay sobrang sakit ng tiyan po at nagtatai po na may dugo. Pasintabi po doon sa mga kumakain, nagmimerienda po sa oras na ito.
Hindi na po biro ito pong shigellosis or dysenteria. Pag yan po tumama po sa inyo, kaya po iba yung pag-iingat po dapat tayo. Ano pa? Hepatitis A, nakukuha po yan sa maraming pagkain, maraming pong tubig. When you say maraming pagkain, maraming tubig po, nauuso din po yan sa mga, hindi po siya sabing lahat po ha, hindi ko sabing lahat po, pero yung po mga street food, sa malamig, yung mga ganang tipo, hindi natin alam kung anong kalidad po ng tubig na pinanggagalingan, posible po na dyan po mag-flourish yan pong hepatitis A na kung saan ang pasyente ay magpapakita po ng pananakit ng ulo, biglang pagtaas ng lagnat at biglang paninilaw ng pasyente. Yan, pag LBM, pananakit ng tiyan, masakit po yung kanyang ulo, ayan, biglang maninilaw po pasyente, more often na po hepatitis A. Giardiasis naman po isang parasitic infection, protozoa po yun, LBM din po na may kasabay po na biglang medyo matagal po pag-LBM, no? Pero ang nakakatakot dito, biglang pangangayayat po ng pasyente. Okay? Very common po yan sa mga immunocompromised, bagsak po ang immune system. Meron pong isa pong klase po ng waterborne disease, yung cryptosporidiosis, na isa naman din po ito sa mga HIV, mga AIDS patient po, immunocompromised po, sa mga cancer patient, lalo na po pagka hindi po nag-ingat po sa mga pagkain or inumin na iniinom po nila. Okay? Now, paano natin maiwasan po itong waterborne diseases? Kung hindi po kayo sigurado sa inyo pong mga iniinom, ay pakuluan nyo na lamang. Lalo na po sa panahon na ito, meron po tayong mga mineral water din po. Kaso nga lang po kasi kung mapapansin nyo po, marami na rin po nagsulputang mineral water. Kung kayo po ay nasa kalye, nasa jeep or tricycle or bus, diba? Makita niyo po, ang dami po nagbebenta ng mineral water. Yung kalidad po ng tubig, hindi tayo nakasisiguro. Kaya dapat po mag-ingat po tayo, no? Kailangan po lagi pong malinis ang kamay. Hugasan po ninyo yung kamay ng sabon at tubig. Pakuluan. Inspect nyo po yung po mga water pipe system po niyo sa bahay po or sa community ninyo. Baka mamaya po may butas or may leak para po mapigilan po natin ang pasok ng mga mikrobyo dito sa mga water line po natin. Isa po yan sa paraan para po maiwasan po natin yung pong mga diarrhea. For example po sa isang community, nabalitaan niyo po halos 10 po sabay-sabay po nagkaroon ng diarrhea. Most likely po baka yung water source sa buong community po ay kontaminado. Kaya dapat po i-check din po natin yan. Okay? Now, after the waterborne diseases, punta naman po tayo doon sa eye, no? Yung influenza. Pero bago yan, inom muna akong tubig. No? Kasi ang dandal ko, no? Diba? Papansin po ninyo, mambunan lang, manggian lang, okay? Pagdating po ng bahay, nangangatog na po sa ginaw. Masakit na po yung katawan, okay? Wala na pong ganong kamay. Yung iba nga po, nagsusuka pa rin. Yan, no? Flu or trangkaso, talaga pong hindi makabangon. So, sobrang sakit po ng ulo at katawan po. Baka trangkaso nga po yan. Kaya po, mag-iingat po tayo. Usually po, ang mode of transmission is a viral infection. So, pwedeng sa kamay, o kaya po meron kayo nakasama po sa jeep, sa bus, or sa tricycle po na meron palang trangkaso, no? Nakipag-shake hands kayo, may virus yung kamay, pinusyo po sa mata ninyo or sa ilong po ninyo, ayan po, nailipat na po sa inyo yung pong flu, no? Kaya po dapat po mag-ingat po tayo. Now, ano po yung mga typical na symptoms po ng flu or influenza? Fever po, masyadong mataas, masakit ang ulo, nangangatog sa ginaw, nangihina, okay, madaling mahapo, masakit yung lalamunan po, congested po yung nose, minsan po bahig ng bahig dahil nga po sinisipon no? Yan po yung typical na manifestations po ng flu. Okay? Kaya pag meron kayo kasama sa bahay na may ganyan po, medyo ingat po kayo kasi nakakahawa po yan, madaling po yung mailipat. Kailangan po talaga ang iba yung kalakasan ng inyong po naturalesa. So, paano natin ngayon ma-prevent, no? Kasi po ililipat po ito sa pamamagitan po ng maruming kamay, no? For example, yung pong kaibigan nyo or kaopisina nyo or kasama nyo ay galing sa flu, tapos
hindi siya maganong ka, siyempre, yung iba hindi naliligo eh. Okay? So, nakipag-shake hands ka, ginamit mo yung cellphone, hindi mo alam kung taminado ng virus pala, yung keypad, yung mga ganun tipo, yung doorknob sa opisina ninyo o sa bahay po ninyo, yan nailipat na po sa inyo. Kaya po dapat ay yung pagpapabakuna, no? Pagpapabakuna po, importante po yun. Yung flu shot once a year po, dapat po meron tayo niyan. At palakasin po natin ang ating pong immune system. Malinis sa kamay din. Importante po malinis sa kamay. Ang ano pa ba? Yung pong immune system po natin, vitamins, minerals po, meron tayong mga produkto, di ba? Yung mga Alta-Immune po natin, meron pong pampalakas po ng immune system. Meron pang halos karamihan yung sangkap ng Alta-Immune po natin, antiviral eh. No, makatutulong ng malaki yan po pagdating po sa flu. Okay? Now, let's go to the next one, the L. Di ba, meron tayong W, waterborne diseases, I, influenza, ngayon po, leptospirosis. Dito sa Pilipinas, alam po natin, galing po sa ihi ng daga. Daga lang po, no? Pero actually po sa ibang parte ng mundo, kung saan po nanggaling po, yan pong leptospira o yung bakteryang yan, na para pong corkscrew ang shape po. Yan po ay pwedeng mamahay po sa kidney ng aso ninyo, ng pusa ninyo, doon po sa iba po, sa iba pong lugar, pati sa baboy, sa baka, sa horse, okay, sa rabbits po, ay pwede po mabuhay yan pong leptospira na yan. At lalabas po sa kanya pong mga ihi pag umihi po. Kaso nga lang po, di ba dito sa Pilipinas, napapansin po niyo, tumataas po ang bilang ng kaso ng leptospirosis po after the baha. Okay, so most likely po, hindi pa ngayon, pagdating po ng mga September, October na po saan, marami na pong bahang lugar at marami na po talagang lumusong, diyan po tataas po yung kaso ng leptospirosis. Now, ano ba yung typical na itsura po or manifestations po ng leptospirosis? Kung kayo po ay may intact skin, wala po kayong sugat sa paa, no? Wala po kayong kurikong, wala po kayong alipunga, hindi po kayo nagpa-pedicure, hindi po tinanggal ang ingrow ninyo, mababa po ang kapasidad po ninyo na magkaroon ng leptospirosis, lalo na kung kayo po napalusong sa baha. No? Tumataas lamang po ang risk na magkaroon tayo ng leptospirosis pagka may mga sugat po tayo sa ating pong binti at paa. At hindi lamang po doon, pwede pong pumasok din sa bibig natin yan or sa mata po natin. For example, natalsikan po yung mata natin ng bahang tubig. Tubig po galing sa baha. Yun pala, meron palang leptospira doon. Kaya posible po na magkaroon din po tayo. Ano ba yung manifestations, no, ng leptospirosis? Kung mapapansin po natin, halos parang kamukha rin po ng trangkaso. No? May high fever, pag-chills, mayroong pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, ng kalamnan. Masakit din po yung pong tiyan, okay? Madaling mapagod, yung iba po naduduwal, nagdadiarrhea. Pagka grabe na po at nag-multiply ng mabilis po itong bakteryang ito, masisira po ang kidney po ng pasyente, biglang iihi po yan ng kulay kape na ihi. Or sometimes po, konting ihi lang po na kulay kape, no? Yung pag nasira naman po yung liver, maninilaw yung pasyente. Pagka ganyan po, ang nangyari sa pasyente, tumataas na po yung mga komplikasyon or side effects, no? Tumataas rin po yung mortality or malaki po ang possibility that about like 5% mortality rate po na mamatay yung pasyente pong may leptospirosis, lalo na po kung hindi po natin maagapan. Okay? So, ano po ang kailangan natin gawin? Dapat po, proteksyonan natin yung ating pong binti kung kayo po ay wala kayong choice. Paglabas nyo ng bahay, walang baha. Pero pag uwi ninyo, may baha. Wala kayong choice, kundi lulusong. Kung kayo po ay makakahagilap po ng bota, magbota po kayo. Pero kung wala, yung pong, yung ibang nakikita ko, ginagawa, binabalutan ng plastic or supot na malabo na pang-ulam yung paa, no? Para lumusong. Pero kung talagang wala kayong choice, pagdating po ng bahay, maghugas po kagad ng binti at saka paa. Okay? Tapos po, meron po tinatawag na prophylaxis na kung saan binibigay po ito para mapigilan po yung paglaganap o pagdami nitong bakteryang ito para hindi na po maging komplikado.
no? Meron po tayong mga prophylaxis po binibigay na libre diyan po sa inyong pong community, okay? Sa health center po na malapit po sa inyo. Kailangan po siguro tangkilikin po ninyo 'yon. Meron po tayong mga syempre, number 2, bakit ba nagkakaroon ng baha? Kasi barado po yung imburnal, di ba? O yung drainage. Kinakailangan po, ngayon pa lang na wala pang masyadong baha po, linisin po natin yung pong lugar po natin para po hindi po nagbabara. Pagka walang bara, wala pong masyadong baha. Okay? Number 3, yung pinamumugaran po ng daga, dapat po siguro ay alisin po natin or bawasan po natin or di ba ho sa ibang lugar, dito po sa Pilipinas po, parang may premyo The more daga kang madala doon sa barangay captain po, parang may mga premyo, may corresponding price pa, no? Para lang po mahuli po natin, no? Ito pong mga mababait nating mga kaibigan, kumbaga, no? Yung po, ang kailangan natin po yung breeding ground. Itong mga dagang ito po ay alisin po natin para po wala po mabuhay doon, para po di sila mag-thrive doon. Siyempre, basurahan. Di ba? Basurahan po yung mga common. Kaya kailangan maging malinis po tayo sa ating pong paligid. Sa ibang country po, meron pong vaccination na binibigay, pero sa Pilipinas po, wala pa naman po tayo. Antibiotics, ang kailangan po sa ang drug of choice po, penicillin, sa triaxone. Sometimes, pwede naman po sa outpatient clinic lang po, pero yung iba po talaga kinakailangan po ma-admit para po ibigay po yung antibiotiko sa paraan po sa swero, no? Sa ugat po ng pasyente. Dahil nga po, sabi ko nga kanina, 5% po ang mortality rate ng leptospirosis. May mga namamatay po dyan, lalo na po pag komplikado. Okay? Now, let's go to, ayan ang pinakasikat sa lahat, yung dengue. Yung dengue po. Okay? Okay? Yan, di ba, among the pinag-usapan natin, yung influenza virus, waterborne diseases po ay commonly mga bacteria, although yung hepatitis A po, virus din yun. Influenza is a virus. Ito pong leptospirosis po is bacteria. Ito pong dengue po, virus po ito. Okay? Dala po ito ng isang type po or breed po ng lamok na tawag po Aedes aegypti. No? Sila po ang may bitbit itong virus na ito. At ito po ay naililipat po, galing na rin po sa mga positibo rin po sa dengue. No? For example, yung si Juan de la Cruz po ay nagka-dengue. Kinagat siya ng maraming lamok na Aedes aegypti. Sila po yung kukuha, sisip-sipin po nila yung dugo ni Juan de la Cruz. Tapos sa community po, doon sila maghahasik po ng mga lagim, lalo na po kung hindi po naka-cover yung mga arms natin, yung ating po mga binti, yung mga ganyan, at marami pong breeding ground sa inyong community po. Marami po silang susulpot at dadami, mag-multiply talaga. Yan pong mga lamok na yan. Okay? So, ano po yung mga, sa paggaling po, alam mo medyo social po yung, yung Aedes aegypti na yan na lamok. Ayaw po nila ng mga masyadong marumi na tubig. Gusto nila yung mga stagnant lang po. Yung naka-standby po na tubig. No? Sa drum, sa likod bahay ninyo, yung naipong po tubig sa alulod nyo, naipong tubig po sa inyong pong wishing well, o kaya po sa aquarium, o kaya po yung pong, di ba marami pong malalaki, yung mga ornamental plants po sa bahay ninyo, marami pong mga plants po, para malalaki yung dahon, na may naiiwan po konting tubig. Yan, dyan. Sila nag-tribe, yung mga tires o yung mga gulong sa likod bahay po ninyo. No? Diyan po nagta-thrive yung po mga lamok. O kaya po yung mga, sa ilalim po ng refrigerator, yung defrost pan po natin. Di ba pag nagde-defrost tayo ng refrigerator po, bababa po yun doon sa pinakailalim po para po may pan doon, mayroon pong pansalok, no, na pan. Diyan po nabubuhay po yung mga lamok na yan. So, kinakailangan alisin nyo yan sa bahay po ninyo para wala pong pamugaran ng lamok sa lugar po ninyo. Now, ano ba ang mga manifestations ng lamok ay itong dengue? Okay? Aba, para din pong may trangkaso kayo, para din pong may lepto din po kayo, pare-pareho po.
sometimes po talaga hindi mo makatitig sa ilaw. No? Masakit po yung likod ng mata. Okay? Masakit po yung kasukasuan, yung kalamnan, yung iba po naduduwal, okay? At may mga typical po na mga rashes po lumalabas. At pag komplikado na, naku, ito na po, durugo na po bigla yung ilong, durugo yung ngipin, okay? Sasakit po ng todo yung tiyan, bigla po magtatai po ng dugo, pasintabi po sa kumakain. Ganyan po ang dengue. No? Kaya wag niyo po ipagwawalang bahala po yun dahil hindi po biro yung magkaroon po ng dengue. Bakit ba very common sa mga bata yung pong dengue? Kasi sila po lagi nasa labas, di ba, naglalaro. Yung mga bata pong hinihintay po yung magulang para sunduin sa school. Di ba, naglalaro siya sa playground. Yan ang gusto-gusto mga pamugaran po ng mga lamok, yung mga medyo mahalumigmig or malamig na lugar, no? Shady areas, no? Yan po ang gusto nila, dyan nila gusto tumambay. Kung kayo po naglalaro doon, tapos matagal pa, malaki ang chance po na makagat po kayo. Kaya po dapat po mag-iingat po talaga tayo. Though sinabi ko, common sa mga bata, pero marami na rin po ako na-encounter na dengue po among adult patient. Kaya po dapat po mag-iingat po kayo. Lalo na, for example, yung marami na po kaso kayo sa clinic ko po, dyan po sa Balbidos, no? Nagka-dengue yung isang kapatid, sumunod na yung pangalawang kapatid, yung tatay nagkaroon na rin, no? Kasi nga po, isang kagat lang po, isang lamok lang po ang kumakagat, no? Doon po sa surroundings. Kaya po, ingat-ingat po tayo. Now, ano yung paraan para po maiwasan po natin to? Aba, sabi ko nga po kanina, yung breeding ground ay tanggalin po natin, di ba? Yung sa programa po ng DOH, mayroon pong 4 na S, di ba? Search and destroy. Hanapin nyo, alamin niyo kung saan po namumugad itong lamok na ito, tanggalin po ninyo, patayin po ninyo yun, di ba? Tapos, protection lang po ninyo, secure protection sa sarili po ninyo. Dati po, uso-uso yung nung panahon ng lolo ninyo, o nung tatay po ninyo, uso po yung kulambo, di ba? Ngayon po kasi wala nang kulambo, di ba? Naka-aircon na lahat, naka-ventilador na, okay? Kaya po malaki yung chance, no? The bigger yung po naka-expose na skin ninyo, malaki yung chance na kagating kayo doon. For example, natutulog po kayo, naka-short lamang, naka-sando lamang, marami po kakagatan yung lamok po. Kaya po ang in-encourage po natin, lalo na po sa mga bata pong pumapasok. Di ba may mga kindergarten school or school po na kung saan ang design ngayon po ng mga uniform na parang nakapajama, parang mga mahaba, parang protection din po yon sa dengue, sa kagat ng lamok. Okay? Tapos nga po, yung pong fogging, yung pong spray, kinakailangan po, suportahan po natin yon. Seek consultation kaagad. No? Kung meron po kayong kasama sa bahay o meron po kayong anak or apo na bigla po tinarangkaso, parang trangkaso talaga, flu-like symptoms, okay? Baka nga po dengue yon until proven na hindi dengue. And the only way para po ma-prove natin hindi dengue yon, dapat po talaga mga blood test. Importante po yung mga blood test po at patingin po kayo sa inyong pong doktor. Now, what else? Nako, palakasin po ninyong inyong immune system. Malaki may tutulong po dyan yung mga food supplement po natin, Alta-Immune, at saka vitamin C, masustansyang pagkain, para po lumakas po ang immune system po ng pasyente. Dahil at the end of the day, like ko sinasabi po sa lahat ng mga lectures ko, wala pong kapalit ang malakas na naturalesa, malakas na immune system pagdating po sa ating po mga nangyayari po ngayon sa ating po situation. Whether pinag-usapan natin mga infectious disease lang po pero yung mga non-infectious side po, hypertension, diabetes po, arthritis, cancer and everything po, immune system pa rin po, naturalesa pa rin po, napaka-importante po sa araw-araw na pakikibaka natin sa ating buhay. Kaya dapat po, huwag niyo pabayaan ang sarili po ninyo. We're not getting any younger. Lahat po tayo tumatanda pong pasulong. Wala na pong tumatanda paurong. Okay? So, magbabago po talaga sistema po natin. So, kinakailangan po natin ng medyo may konting backup na tayo. May konting backup na tayo. If we were born and raised in the province na kung saan talagang
gulay, prutas, batak sa trabaho, walang masyadong stress, walang masyadong puyatan po. Siguro, nakita niyo naman po, di ba, yung mga kamag-anak po natin sa mga probinsya, ang haba ng buhay. Compared to for those individuals who is actually living in the city, masyadong stressful yung buhay po natin. Kailangan na po natin ng konting backup. When you say backup po, yung mga suplemento po makatutulong para lumakas po yung ating pong naturalesa, yung ating pong immune system. Okay? So, again, ulitin po natin, we have discussed, natapos na po natin ating pong lecture, WILD, wild, no, waterborne diseases, influenza or flu, leptospirosis, and dengue. Ito po ang napag-usapan po natin this afternoon. Kung meron po kayong mga katanungan, andito lang po ang inyong likod, si Dr. Ray Salinel Jr., sasagutin po natin isa-isa po yan. Ayan. Ano po gagawin natin? Yeah. Ayan. Siyempre, don't forget po yung ating produkto po, Alta Prima. Okay? Lahat naman po yan, actually, it can stand alone. Alta Prima, Alta Ultima, Alta Immune. Lahat po yan po ay organic. Organic po yan. Makatutulong po yan para palakasin yung ating immune system. Lalo na po sa panahon ito na kailangan po natin ng immune system. Yeah, pampalakas po, Alta Immune. Diba? Ito po yung, Alta Immune po is an oil blend, no? Drop nyo lang po yan o pwedeng diretso sa ating bibig. Okay, ihalo po sa mga drinks po natin. Yun naman po, Alta Ultima po, saka yung Alta Prima po, it comes in capsule form. 1 capsule a day po. Makatutulong din po yan. If we're looking for something like to boost your, parang to live younger, parang you look younger, gusto nyo po ng ganon, Alta Prima, kung gusto nyo naman po ng mga, parang, kalakasan po sexual and everything po, young looking skin po, meron kayong Alta Ultima po na pwede po natin na gamitin. Pagdating po sa antiviral property naman po, yung pampalakas ng ating immune system, ito po yung Alta Immune po natin ay makatutulong. Okay? Huwag niyo po kalilimutan yan. Dito lang po yung likod, itay ko po yung mga tanong po ninyo, sasagutin po natin isa-isa. Ayan. Ngayon ako naka-encounter dito sana, ano, ang ganda pala nung ganyan. Mga podcast. Pero hindi na siya na-edit kasi nga live eh, no? O pwede rin ba siya ma-edit? Hindi siya live eh, no? Ano ba to? Promote natin, Doc. Akin na ba to? Oo, Akin na ba sa'yo to? na yan. Promote na rin natin yan. Ano mo sa... So, I thought all along, it is a ganun pala. You know what? Kasi naman syempre ikaw, pag nakakita ka ng ganyan, ganitong picture, you're thinking soap. Di, parang soap, sabon. Yung pala, it comes in sachet. Yung sachet pala itong Alta Lumina na may glutathione, collagen, and resveratrol. Uy, ibang klase yan, ha? Kala mo vitamin C? Dito, Doc. Yan Ano yung, to? yan na yung... Eto, Yes. glutathione, collagen, resveratrol. Uy, alam mo, napakaganda po ng resveratrol. Unbox mo. Galing po ito sa, marami po yan sa mga grapes. Alam Unbox mo ba mo. yun? Ano gagawin ko? Unbox mo. Unbox! Buksan mo sa lahat. Okay. Aha. Ikaw talaga, kuya. Ibang klase ka. Ay, dapat to, i-ano mo na to, i-serve mo na sa akin ilagay na sa ano to para mainom ko na. Unahan na kita, Merl. Unahan na kita. Pwede. Kailangan mainom ko na to. Pwede siya Di ba? Papakit. Diretso? Oo, diretso. Pwede Diretso sa to? coffee. Oo. Pwede? Parang ayoko naman. Gusto ko kasi di ba, gusto ko kasi malasa yung French vanilla flavor. Gusto ko malasa yung French vanilla flavor. Ano sa tingin mo, Doc, yung product natin ngayon? Ano masasabi mo? Well, maganda to kasi glutathione is a master antioxidant. Okay? Kumbaga, ito yung pinakananay ng lahat ng antioxidant na pinag-uusapan natin, vitamin C, vitamin E, yung mga ganon. Ito po yung pinakananay. Okay? Detoxifier yan. Okay? Collagen, syempre, if you want to, pagka alam mo medyo dumadami ng mga wrinkles mo because of that, syempre, nadideplete na yung collagen protein. Protein po itong collagen eh. Okay, protein yan. Kaya tayo nagkakaroon ng fine lines, kung medyo nagsasag na po yung mga muscle natin sa mukha, ganyan, because of lack of collagen. And ito,
kinakailangan natin i-replenish, ibalik, yung collagen, ito. At yung resveratrol, para sa immune system din to, maganda rin sa puso, yung mga ganyang resveratrol. Galing po ito marami ito sa mga ubas, sa mga berries. Ito. Okay. So, sino nag-formulate na naman ito? Bakit hindi ko alam to? Ngayon ko na nalaman to. Okay. Yun na nga. Kanawan niyo ako sa tubig. Gusto ko siyang tikman. Ang daya. Sige sir. Paano ba? Ano mo lang. Sabihin mo sa viewers ko ano yung first impression mo sa product natin. Well, actually, since the component is actually, sabi ko, very good. It's a combination of glutathione, L-glutathione. Tatandaan niyo po dapat po L. Sa coffee, gusto mo? Ha? Sa coffee, gusto mo siya i-mix? Ayoko, gusto ko plain water. Kasi gusto ko malasahan yung French vanilla flavor. Ayan. Okay. L-gluta, dapat hanapin po L. Wala po D. Wag po D. Dapat po L. L-glutathione, tapos collagen, tapos resveratrol. Okay? Gusto ko to Sige nga, tingnan natin. Akala ko nung una soap. Grabe yung napapa-stereotype ako. Pag nakakita kasi ako ng face ng babae na nakaganon, akala ko soap. Ito pala powder form. First impression mo, Doc, nung nalaman mo yan? Nung una ko nakita siya, akala ko talaga nung una soap. Nung soap siya. Pero nung nakita ko, sabi ko, ba't parang, tapos nakita ko, 20 sachet pala siya. Ayan. Gagawin ko na to. Ako una. Ako yung unang dito. Sige, bigyan mo kami ng review, Doc, ha? Bigyan Ha? mo sila ng review, tapos Ano na? ng review dyan sa Saan ba? product natin. Ayan. Hindi kasi siya kalagay, French vanilla flavor. Edi once and for all, gusto ko malanasa yung French vanilla flavor na yan. Patikman yan. Diba? Merl, sorry ka. No? Yung kasama ko po yung sekretary ko dito, ubod ng puti. Ayan. Di ba? Makakalabang ko yan dito sa sa Alta Lumina na to. Makakalabang ko yan. Kaya dali. Paano? Wala ko pa. Or gusto na siya matutunaw? Wala tayong Ang bango niya. Ang bango. Yung parang typical na yung coffee na French vanilla. Oo! Sa totoo lang. Oo, ang bango niya. Ang bango, Merl. Tingnan mo, amoyin mo. Amoyin mo siya. Parang yung French vanilla na yung French vanilla na, uy, tingnan mo, Deli. Tingnan mo, amoyin mo nga. Di ba? Yung parang French vanilla talaga na coffee. Yung kape na biniinom. Oo, di ba? Amoy talaga siya. Amoy talaga siya ng French vanilla talaga. Maganda siya. Maganda naman siya. Hindi, palatable. So, hindi nakaka-offend na inumin. Alam mo yung minsan kasi medyo may mga product kasi medyo parang medyo offensive ng konti yung amoy ng mga product, di ba? Pero ano pa to? It has to be kahit nasa simpleng water lang or kailangan ba cold, kailangan ba lukewarm or kahit na anong beverage, pwede sa coffee, ganon. Pwedeng ihalo. Ilang ml? Kasi yung binigay mo sa akin, parang this one is about like, ilan ba itong ml? 150? Yung binigay mo sa akin? Na ml? Ano lang yan, 90 siguro. Oo. Kasi usually, pag mga 250 to, di ba? Or 200? Di ba? Mga ganon. Kailangan ba ganun ka konti para, kasi nga naman, kung masyadong maraming water, Gusto mo baka ma-deplete yung flavor, hindi masyado mapansin. Okay. Oo. Or kailangan ba it has to be like lukewarm para madaling matunaw yung granules or Oo, Doc, actually. Kaya maganda yun sa coffee kasi may vanilla flavor yan. Alam mo, sarap niya. Parang talaga siyang French vanilla. Ang maganda pa doon, you get the benefit of the L-glutathione, the collagen, and the resveratrol. Mind you, pag sinearch po yung resveratrol sa Google po, you will see na kung gaano kaganda po yung resveratrol sa katawan po natin. Okay? Ayan, sarap. Once a day ba to? Kahit wala naman overdose yan. Once a day. Yun lang.
Baka mamaya, Merl, umaga, tanghali, gabi. No? Kamusta yung Doc? Flavor, lasa, ano masasabi mo? Ang sarap. Sabi ko kasi, pag nung binubus ko pa lang yung powder, amoy ko na yung fresh vanilla. Doon pa lang, Sarap. nung naamoy mo pa lang, parang... Parang alam mo na mas naengganyo ka inumin Okay. kaagad siya. And knowing na maraming mga tao kasi na very particular sa mga flavor eh. 'Di ba? Yes. Ayaw nila masyadong maasim, ayaw naman nila masyadong matamis, yung mga ganung tipo, 'di ba? Sometimes ayaw nila masyadong parang blonde, no? Apo. Pero ito talaga fresh vanilla ang sarap, no? Tapos syempre, ako nainom ko na po yung isa, nainom ko na po. Ayun po, nainom ko na siya. Apa, nakuha ko na po yung L-glutathione collagen resveratrol doon sa isang sachet. Ano ba nakalagay dito? It has to be pwede raw sa coffee, pwede sa juice, pwede sa water. Oo. 2 sachet daily. Over. Kailangan na makadalawang sachet in a day to get the best result. Ayan. Tapos, okay. Babasahin ko po yung component ha. Marine collagen. When you say collagen po talaga, kailangan natin yung pagkakusin yung pong you look younger, no? Para mabawasan po ng konti yung mga pilegis natin. Collagen kailangan natin. Fresh vanilla flavor, talagang palatable talaga siya. Sarap. Para kang uminom ng coffee. Resveratrol po is a very good substance po ito para po sa kalusugan natin. Also for the heart. Ayan. L-gluta, alam naman po natin sa master antioxidant po, isang detoxifier. Siya po ang pinakananay po ng lahat ng antioxidant po. Meron tayo vitamin C, vitamin E, ganyan. Ito po ang pinakananay. May vitamin C rin siya. May sodium ascorbate din siya eh. Tapos, ang maganda dito kasi, yung kanyang sweetness or yung sugar po niya, ginamit stevia. So, talagang organic and di ba? Natural. Natural po. Kaya po maganda rin po talaga itong ating pong Alta Lumina. It comes in sachet. Ang sarap po. Ito pong French vanilla flavor. Anong tingin mo sa formulation, Doc? Tingin mo as doctor? Maganda siya. Yung formulation po niya, kasi nga may vitamin C na rin. Kasi alam mo, ang L-glutathione po, mas magbuboost po ang epekto niya po pag sinamahan niyo po ng vitamin C. Okay? So, buti meron siyang kasamang sodium ascorbate. Okay? Importante po yun. Wag kayong iinom po ng L-glutathione po na walang vitamin C kasi hindi ho siya maging effective. Dapat po meron siyang vitamin C na kasama. So it's either you take a vitamin C po, tablet or capsule o kaya po you take yung inumin nyo is either the lemon water or the calamansi juice para may vitamin C po. Kasi importante po yung vitamin C para po parang synergistic effect for the L-glutathione. Para po mas lalo kayong maging mapusyaw. Pupusyaw po kulay ninyo eh. Diba? Nalidulutan nga po ito parang whitening. Yun po maganda po rito. Sa glutathione. First time mo, Doc, makakita ng First time mo makakita ng ganyang product? Or... Hindi kasi ako, to be honest, hindi kasi ako umiinom ng ganito before. Okay. But then, since na I was exposed to mga food supplements at nakita ko na yung mga iba't ibang nagsulputan po mga supplements na yan, then I learned to understand ano ba yung ginagawa ng L-glutathione, ano ginagawa nitong collagen, ano ginagawa ng resveratrol, yung stevia, yung pong sodium ascorbate, diba? So, alam ko na pagka ganito yung produkto, alam kong quality ito, alam kong talagang it speaks for itself, no? Yung nga lang talaga, kinakailangan din siyempre we follow the directions. Sinabi nga dito nakalagay for the best results, it has to be taken like twice in a day. Okay? Kasi parang ano lang po, pagka once a day lang siguro. No? Parang, siyempre kayo rin makakakita nun. Ano na ba to? Parang bagal-bagal naman akong gumanda, pumogi. Diba? Sinabi pala rito, twice a day pala dapat. So, dapat pala talaga twice a day yung gagawin or iinumin. Okay? And dahil nga po siya yung French vanilla flavor, for those coffee lovers dyan na mahilig po sa ganung klase pong flavor po na French vanilla po, this is for you. Maganda po, masarap po sa panlasa po. Ito pong Alta Lumina po natin na sachet. Ayan. Okay. Yun na.
Hey, Doc. Sige, Doc. Pakilala ka na. Paalam na tayo sa mga viewers na. Ay, ito po muli si Dr. Ray Salinel Jr. Lagi niyo po kasama when it comes to Health Corner. Health Corner po dito po sa ating pong We Provide. Lagi niyo po akong makakasama po hindi naman po lagi, mga twice a month po. Kasama po ninyo ako. Kaya po dapat po lagi kayo nakatambay para kung may mga tanong kayo pagdating po sa kalusugan, nandito lang po ako. Kung may questions kayo ngayon, live po ang inyong lingkod. Sasagutin yan. Konting promotion na lang, Doc. Sa bago natin product. Konting promotion. Ikaw talaga? Ngayon mo ako kakanya, hindi mo ako in-invite kanina ng launching. Yung launching, hindi mo ako in-invite. Ngayon mo ako pinano dito. Ang sarap po. Nainom ko na po yung isa pong sachet. Kasi na-excite po ako. Dahil ang ganda po ng formulation. L-glutathione plus collagen plus resveratrol. At fresh vanilla flavor. Kanina habang pinupour ko pa lang po yung granules po. Doon sa amoy na amoy ko ng French vanilla, napakasarap po sa pang-amoy. And nung nalasahan ko na po, lalo pa masarap. Kasi nga po mahilig po ako sa coffee. I love coffee po. Kaya masarap po siya. So, for those na gusto mag-try nito, na gusto nyo pong makuha kaagad yung magandang epekto ng produkto, at the same time, natatakot din kayo, baka hindi maganda yung lasa or pangit yung lasa. Ito po hindi. French vanilla flavor po, ang sarap-sarap po. Ayan. Sige, Doc. Paalam tayo. Ayan, ito po muli si Dr. Ray Salinel Jr. Lagi niyong kasama sa kalusugan. Magkarinigan, magkita-kita po muli tayo sa susunod po nating episode na Ask Dr. Ray Salinel.